na di na sana hinihingi. Edukasyon, kalusugan, karapatan ng mga kababaihan, mabuhay ng may dangal, marangal na trabaho at sapat na sahod. Mga serbisyong pinapangarap pa rin ng marami. Karapatan ba o pribilehyo? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa Biyaheng Totoo. Mga kapuso, noong pong taong 2009, ipinarating ng GMA News and Public Affairs sa kung sino man ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas ang hinaing ng 10 pinakamahirap na lalawigan sa ating bansa. At ngayon may bago pong serye ang Biyaheng Totoo ng GMA News and Public Affairs. Tara na po tayo at bumiyaya tayo sa La Union. Isa po yan sa 5 probinsya na sinasabing may pinakamataas na kalidad ng pamumuhay. At base po yan sa tinatawag na Human Development Index ng United Nations. Pero bakit sa kabila ng pagtatala na may pinakamataas na tinatawag na life expectancy sa ating bansa, may isang lola sa La Union na sa halos isang siglong pamamalagi sa naturang lalawigan ay hindi pa rin umuunlad ng buhay? Narito ang Biyaheng Totoo ni Sherian Torres. Binansagang una probinsya modelo o model province ng mga Kastila. Batang-bata kung ikukumpara sa ibang probinsya. Pero mula sa pagiging malawak na taniman ng mga tabako noong panahon ng mga Kastila, ngayon, isa na ang La Union sa mga sentro ng industriya sa bansa. Ang mga taga rito higit daw na pinagpala. Sa buong bansa, sila kasi ang may buhay na pinakamahaba. Mas matagal ng halos 6 na taon kumpara sa pangkaraniwang life expectancy ng mga Pilipino, na ayon sa United Nations ay isa sa mga sukatan ng mataas na kalidad ng pamumuhay ng tao. Si Lola Enaf, 65 taon lang na mas bata sa pinakamamahal niyang probinsya. Ay Lola, kumusta na ikaw? Nasakit dito tengad ko. Masakit daw ang bato. Sa dati bokot ko. Sa dati tumang ko. Masakit. Isungan di ka makapag na. Hindi siya. Panahon ng hapon na manirahan si Lola dito sa Bulumunduking barangay ng Bagulin. Hindi pa raw siya bumababa hanggang ngayon. At ni minsan, hindi pa siya natitingnan ng doktor. Dala yung gamit mo? Wala pong dala. Para ma-check up si Lola. Pero di lang si Lola ang may iniinda. Ang bunsong si Aling Evelyn, 53 anyos, hindi raw nawala na ubo. Si Mang Virgilio, 62, inaalipin ng rayuma. Si Aling Leonida, 64, halos bulagi na ng katarata. Si Aling Felina naman, 67, 4 na taon nang tinitiis ang kumikirot na matris. Hanggang 2009 siya nagpa-check up. Tapos hanggang ngayon nagbi-bleeding pa. Araw-araw. Kung luho nang maituturing ang kumain ng kanin para sa pamilyang nabubuhay sa pagsasaka, lalo na raw ang pagpapatingin sa doktor. May PhilHealth nga na bigay ng gobyerno, hindi naman daw nila magamit. Nagagamit niyo ba yung PhilHealth niyo? Hindi pa. Bakit po? Hindi kami nagkasakit. Meron nagkasakit. Wala pera ang nagagamit. Noong panahon mo bang yun, may doktor? May nurse na nagpupunta sa barangay? Wala talaga? Simula noon? Hanggang ngayon, ganun pa rin? Ganun pa rin. Not all the barangays have doctors, but that should not be a reason for the people not to see medical professional help. Because as I said, we have good accessibility. Wala nang laman. May mga gamot nga sa health center, pero paano nyo na ano to, ma'am? Sira yun. Inano ng ganito. Anay. So hindi na to pwede? Hindi na ma'am, kaya binilagay ko to. kaya si Lola Enaf, napapaisip tuloy kung maituturing nga bang biyaya o sumpa ang umabot sa edad na 73 taong gulang. Isung ako nga. Una yan niya po Diyosin. Mataya ko malaangin. Kunakta. Yakmut lang makatalaba ko. Sa buong Pilipinas, marami pa rin ang gaya ni Lola Enaf na hindi pa nakararanas ng mga serbisyong pangkalusugan. Isa sa bawat 5 Pilipino ang di pa nakakakita ng doktor o nakakatapak sa isang health facility sa tanang buhay nila. 3 sa bawat 5 ang namamatay na di man lang natitingnan ng espesyalista.
Ang isang pampublikong ospital, pinaghahatian ng 2 bayan o syudad. Halos 24,000 barangay walang akses sa mga murang gamot. 120 munisipyo sa bansa ang wala ni isang doktor ng isang dekada. 600 empleyado ang kulang para sa mga pampubliko at pribadong ospital. 200 ospital na ang sarado. Samantalang paralisado naman ang operasyon ng 800 ospital dahil sa kakulangan sa mga doktor at nurse. At gayong galing sa Pilipinas ang maraming magagaling na doktor at nurse sa buong mundo, isang doktor lang ang nakatoka sa bawat 25,000 Pilipino. Malayo sa dapat ay isang doktor kada 10,000 Pilipino. At kung mataas na sa bansa ang 75 years na life expectancy ng La Union, ang Japan na sinusundan lang natin sa ekonomiya bago mag-World War II, may life expectancy na ngayon ng mas mataas ng halos 1 dekada. Lumalabas din na ang buhay ng mga Pilipino 1 taong mas maikli kaysa ibang tao sa buong mundo. Marami raw kasi di nakararanas ng dekalidad na serbisyong medikal. Ang pondo kasi na ginagastos ng gobyerno para sa kalusugan, malayo sa dapat ay inilalaang 5% ng kabuuang kita ng bansa. Sa Silangang Asya nga, naumusan na tayo ng ilang bansa pagdating sa pondong inilalaan ng gobyerno sa bawat mamamayan para sa kanilang kalusugan. Ang serbisyong pangkalusugan kabilang sa mga payak na karapatan at mga kalayaang tinatamasa dapat ng bawat tao sa mundo, ng bawat Pilipino. Pero sa mga gaya ni Lola Ena, Salamat matano. Mayad de. Maasik ang diamond. Agat anda kami. isa pa rin itong karapatang mailap, isang matayog na pangarap, isang pribilehyo. Ako si Sherry Ann Torres. Ito ang aking biyaheng totoo. At para naman po sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang namumuong sama ng panahon o low pressure area. Huling namataan ang LPA sa layong 740 kilometro sa kanluran ng Metro Manila. Bagamat nasa labas na raw ito ng Philippine Area of Responsibility, nagdulot pa rin ito ng pag-ulan sa ilang lugar sa Kalakhang, Maynila. Dagdag naman ng Pag-asa, maliit na raw ang tsansang maging bagyo pa ito at bumalik pa sa ating teritoryo. Gayunman, magiging maulap ang papawirin bukas sa Kamaynilaan at posible pa ring umulan sa dakong hapon at gabi. Samantala, patuloy namang nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao, kaya't asahang magiging maulan din dyan bukas. Susunod, isang tren nahulog sa inuukay na pundasyon ng itatayong kondominium sa lungsod ng Makati. Pinuhay na naman ang babala laban sa mga peking 150 piso na mga pera. Aso isinako ng kanyang amo. Ang isa pa, inabando na naman kahit hindi na nga nakakalakad. At dance number ni Aling Dionisha Pacquiao para sa kanyang birthday bukas, handang-handa na. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.